Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kimpa. Wala na pong iba, si Gandara, upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabi nito, ang tatalakayin natin pag-uusapan ay about sa movie ng Kim Pao. Yes po, may update tayo dahil dinadagsa pa rin ng mga tao until now ang movie na may Love Will Make You Disappear nila Kim and Paolo. At syempre, about sa kita kasi nagtatanong yung mga fans, kamusta na ang kita ng movie na Kim Pao. But before that, sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nandyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And tonight nga, unahin natin pag-usapan ang tambalang Kim Pao. Abay, layag na layag din po pati po sa Cambodia. Grabe, ibang lahi. O, hindi to mga OFW ha, hindi po mga Pinay na nakatira sa ibang bansa, kundi talagang mga ibang lahi na nagkaka-interest po sa Kimpawa na nakikita rin po ang chemistry ng dalawa. Heto nga po't may promotion, ayan, from Major Cineplex Cambodia. Ayan, nakita lang po natin to sa Blue Up, no? Nakalagay dito, this guy is too handsome. Hoy, grabe, Paolo, pati ibang lahi, gwapong-gwapo sa'yo, na all talaga. Pakapogi naman kasi niyan. Sinalo mo na ata lahat ng kapugian na nagpaulan ang Panginoon. Sus ko! And ayan, makikita nyo at nakasalin nga po sa kanilang lengguwahe. Hindi ko mabasa. For sure, siguro, may Love Will Make You Disappear yan. Nakalagay dyan sa taas na yan. Anyway, ayun nga, layag na layag po ang Kim Pao mapas sa Cambodia. Wala naman po talagang mapagsidlan ang kilig ng Kim Pao sa sobrang pag-aapaw ay kung saan na pong sulok ng mundo nakakarating yung charot, yung chemistry. So, ayat naka-cover pa sa kanila with 1.3 million followers yan ha, verified account. Ayan, naka-cover pa sa kanila. Nakakataba naman ang puso na pati po ibang lahi ay tuwan-tuwa. Well, hindi naman siguro nakapagtataka din dahil dun sa din lang, abay may mga kanya-kanya ng mga dub based sa lingwahe nila. Marami na ring mga fans ang Kim Pao na taga ibang lahi. Ayan, na grabe, hook na hook po talaga dun pa lang sa linlang ng Kim Pao. Kaya siguro naabangan nila tong movie ng Kim Pao din. Baka i-interpret, ang tawag doon, isasalin lengguwahe nila sa kanila para magets. Kung nakakaintindi lang ng Tagalog ang mga to, abay makikipila rin siguro po sa movie ng Kim Pao. Guys, showing pa rin po ang My Love Will Make You Disappear. And ito ngayong update natin. Sa nasagap natin chika, kaka-scroll natin. Ayan, napakahaba pa rin po ng pila para po sa My Love Will Make You Disappear movie. Nagtsatsagang pumila para suportahan at mapanood ang movie ng Kim Pao. Yes, thank you so much sa mga nagmamahal sa Kim Pao. So, ito yung video po, O, di ba, hanggang dulo, ang haba po sa kaduluhan, hindi na makita ang sobrang haba din talaga. And credit po pala sa may-ari ng video. So, nakita natin to sa post ni KP Kimers. Ayan, pa-follow na lang po ng page na yan. Sabi niya dito sa kanyang caption, wow, haba ng pila. Kaya ang hindi pa nakakapanood, manood na kayo sa sobrang ganda ng movie. Mailan ulit pinapanood, kaya nood na kayo. Hashtag Kim Pao. Ayan, legit guys, dami pa rin pong pumipila sa mga sinihan para manood po ng My Love Will Make You Disappear. Sa mga hindi pa nakakapanood, hindi po ninyo pagsisisihan ang
manood at bumili ng ticket. Ayan, halo-halong emosyon, kilig po sobra, nag-uumapaw ang inyong mararamdaman at the same time mga lessons na babaunin pag-uwi. Samantala, may mga nagtatanong naman, kamusta na ang kita ng My Love Will Make You Disappear? Any updates? Kagaya ni Madam Norma Dayag. Sabi niya rito, Gandara, any reports for the gross of their movie? Please lang, tell it to us Kim Pao fans so that their bashers will tell the whole world man to the whole against that Kim Pao ay nalalaos na. Yes, lalong-lalo na sa ano ba gayan. And MJ Felipe is legit to Kim Pao. TY, all vloggers to Kim Pao fans as well as their bashers and all their fans for giving your time to Kim Pao. God bless us all. So, hindi ko na po in-highlight yung ibang comment dito. And yes, legit po talaga si MJ. Yan po talaga pinagkakatiwalaan lang ng Kim Pao. Hindi sila nagpapa-interview sa iba. Maybe wala pong trust. Salute and thank you so much kay MJ. About naman sa kita ng Kim Pao, wala pa po eh. Hirap naman pong mangulit ng mangulit. And ako naman, sa palagay ko ay bubulagain na lang nila ang lahat sa kung magkano po ang kinita ng Kim Pao and sana ay bongga. Sana ay nakayanan natin. Yung iba naman nagdedemand na sana pakilabas na po ngayon para alam po ng mga KP fans yung mga next move na gagawin. Guys, ganito lang yan eh. Pasiguro po tayo. Huwag pakampante always. Ayan. Manood na po. Hindi porket nababalitaan yung malaki ang kita ng Kim Pao. Papasiguro na kayo manood pa rin po kayo. At the end of the day, para din po yan sa sarili nyo. Mabawasan yung stress ninyo. At para kiligin sa Kim Pao, malay nyo, diba? Biglang sumulpot si Kim and Paulette, makita nyo pa ng personal. Sabi naman po dito ni Madam Yolanda Darivas. Ay, mali pala. Yolanda Rivas pala. Ano bang batayan? Gandara, sus ko. Anyway, sabi niya dito, pero 35 na si Kimi. Paano kung hindi na siya mabuntis? Sayang naman, hindi mama ang hindi mamamana pala. Wala sigurong N lang. Hindi mamamana ang ganda ni Kimi. Kung hindi na po natin problema yan. Problema na po yan ni Kim Chu. Charot lang. Kidding aside, yes, naiintindihan ko na may pangarap tayo para kay Kim. May pangarap talaga or pangarap natin para sa kanya. Parang ganun. Kagustuhan natin kasi kasiyahan natin yon. Pero wala eh. May sarili pong desisyon si Kim and we have to respect that. Yes po. At the end of the day, katawan niya po yan. Sarili po niya yan. At higit sa lahat, na buhay niya po yon. Siguro remind, pero parang hindi rin eh. Kasi grabe naman maka-over the bakod kapag sasabihin natin personal kay Kim, natanda ka na. Kailangan mo na magka-baby, magpakasal. Parang ma-offend naman si Kimi ata ng ganon. So, ayaan natin. Alam naman siguro ni Kim yung right time niya. Ganyan. Pero siguro kung niyaya siya nung huli, nung ex niya, baka pumayag na rin si Kim Chu. Pero ngayon dahil broken nga, dahil ayan, baka nadala si Kimi, nagbago bigla yung mga pananaw, kailangan natin i-consider at yan, i-consider pala, kailangan natin yung isa-isip din, 'di ba, na maaring naapektuhan talaga si Kim Chu, na nagka-trauma, na nadala na, kaya nagdodoble ingat na rin, kasi baka dati akala niya yun na talaga, tapos nagkamali pala siya, hindi pala. So this time, baka may mga ganyan siya. What if ramdam na naman niya na ready na siya? Pero baka hindi na naman ito yung para sa akin. Baka masaktan lang na naman ako. Malay niyo may mga ganyan siya. So, hayaan po muna natin yung isip ni Kim isip puso ni Kim mag-heal. Siguro heal na yung sugat, pero yung trauma hindi pa. Kaya hayaan natin yung trauma na ma-heal sa kanya. Darating po rin siya dyan sa oras na yan. Pag ready na buong pagkatao talaga ni Kim Chu.
Nagets niyo po ba yung ibig kong sabihin? Anyway, pa-comment ka lang dyan sa baba ng inyong opinion about this din. And hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much sa pakikinig. And don't forget to click the subscribe button din po at notification bell for more updates. Maraming salamat!